Hello guys, magandang araw. So sa video na ito, meron tayong isang printer na Epson L360. Ang dahilan nito guys ay ayaw kagad mag-power on ang kanyang power button. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi siya kaagad magpa-power on. So ang dahilan nito guys ay nasa kanyang power supply na nasa ilalim. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tatanggalin yung power supply niya. So, bago tayo magtanggal ng power supply guys, ay siguraduhin natin na ang printer ay naka-unplug ng isang araw. Kasi, mayroon kasi yung voltage yung power supply. At kapag nag-ayos tayo nito na nakakamay lang, ay makukurot tayo ng kanyang natitirang voltahe. So, ang paraan ng pagtanggal ng power supply guys, iikot muna natin. Tapos tatanggalin natin yung ink tanks. Then, dahan-dahan natin itaas. Ayan. So, actually guys, natanggal ko na yung power supply at alam ko na yung dahilan nito kasi pangalawa ito nangyari sa akin. So, ituturo ko lang sa inyo kung saan nakaposisyon yung power supply. Ito yung power supply guys. So, dito siya banda. Ganyan. Nakaganyan siya. Konektado yung wire dito. Yan. So, ang una nyong tatanggalin is ito. Ito guys. Yung lagayan ng waste sa ink. Nakaganyan yung posisyon niya. Kaganyan. At may tornilyo dito sa gilid dito. Ganyan. May tornilyo dito. Tanggalin nyo yan. Una. At saka dahan-dahan yung tanggalin ito. So pagkatapos niyan, ito nakaposisyon ng ganyan. Tatanggalin nyo yung power cord nya. Ganyan. Itong wire na to, tatanggalin nyo yan. Pagkatapos, kung meron kayong flat screw or din yung Phillips screw, papasok nyo dito. Tapos, dahan-dahanin nyo hanggang sa ito ay may labas. Hanggang sa ito ay may labas. Ganyan. Pagkatapos, hugutin nyo yung wire na nakakonektado dito sa power supply. Yan. So, kung marunong kayo magbaklas nito guys, ng power supply. So, ang paraan nito para matanggal yung cover niya. Yung cover niya kasi nandito yung problema. So, kuha kayo ng matutulis na bagay tapos dahan-dahan nilang baklasin to dito. So, kung hindi kayo sigurado sa pagbabaklas nito is maaari kayong humingi ng tulong sa mga technician guys. So, ngayon ipapakita ko sa inyo guys yung dahilan kung bakit hindi kaagad siya magpa-power on. Okay.
Ito guys. Binayan siya ng langgam. So ito yung dahilan kung bakit hindi kagad siya mag-power on. Pangalawa na ito nangyari sa akin. So ang gawin nyo lang dito guys is kukuha kayo ng mga soft brush. It's either paintbrush or toothbrush. So ito, may toothbrush tayo dito. So dahan-dahanin lang natin guys. Yan, tanggalin natin yan. Ayan, nalinis na natin. So dito posible pumapasok yung langgam guys sa mga butas dito. Para hindi na mabahayan ulit ng langgam to guys, pwede kayong gumamit ng isopropyl alcohol. Yung 90% na isopropyl alcohol. Guys, huwag kayong gumamit ng 70% kasi may halo yung tubig. Makakasira yun sa board. At huwag rin kayong gumamit ng denatured alcohol kasi may mixed chemicals kasi yun. So kung meron kayong 70% na alcohol is maaari na i-apply nyo lang dito sa mga butas at huwag nyo i-apply dito sa mismong board. So isa sa dahilan guys kung bakit ayaw kagad mag-power on ng power supply is may bloated yung capacitor niya. So kung napapansin nyo na may bloated yung capacitor at hindi kayo marunong magpalit, is maaari kayong pumunta sa malapit nyo na technician sa lugar ninyo. So ayan o, binahayan siya ng langgam guys. So linisin lang natin yung natitirang dumi ng langgam guys. Ang pinakadabis talaga dito para hindi na ito maulit is lalagyan talaga natin ng isopropyl alcohol na may 90%. So posibleng dahilan guys kung bakit bumabalik yung mga langgam dito, babahayan nila kasi meron kasi ito mga bakas. At pag may mga bakas yung mga langgam kasi bumabalik talaga yan, yung tinatawag na trail. So ang magagawa lang natin sa ngayon ay lilinisin natin yung power supply gamit ang brush. Paalala lang guys na huwag kayo gumamit ng isopropyl alcohol na may 70% kasi may halo kasi yung tubig. Kakasira yun ng board ng power supply. So natapos na natin linisin guys. Ayan, ibabalik natin yung board. Yan guys. Tapos pabalik nito, i-plug natin ulit yung wire niya dito. Ganyan. Is dahan-dahan lang natin
i-press guys. Ayan. At pagkatapos, ilagay natin yung lagay ng waste sa ink. Ganyan guys. Ayan. Balik natin yung tornilyo. Dali lang guys. Kuha tayo ng screwdriver. At saka yung power cable niya. Yung power cord. Ayan. Dahan-dahanin lang natin ibaba guys. Then, balik natin yung ink tanks, guys. Ayan. Ikot natin. Ayan. Pa-plug natin, guys. Test natin. So, na-plug na natin yung printer guys at i-test natin. Like ko to. Like ko na. Ay, Kau ba na? kailangan may gulo ko. So, ayun lang guys. At sana meron kayong natutunan sa video na ito. So, ang video na ito guys ay base lang sa aking personal na karanasan at hindi pa ako gaano ka-expert sa pagkukumpuni ng ganitong bagay. Jutay ko lagi ani. Yun lamang guys at sa ulit, maraming salamat sa panonood.